Okay, good day mga kasolar. I-share lang natin yung ating ginagamit na sealant. Pag nag-i-install tayo ng solar panel sa bubong. Ito yung ating mga gamit. So, magaganda yung sealant na yan. Meron tayong alternate once hindi available yung isa. Ito yung ginagamit natin. Elastocell Clear. So, yan, permanently flexible, no sag. Non-corrosive, odorless. Yan. So, ito yung unang ginagamit natin, Elastocell. So, mabibili naman to sa hardware and then sa mga Home Depot. And then, pag wala ito, yan, makikita natin sa roof. And then, pag hindi available to, meron tayong second alternate. So, ito yung ginagamit natin, yung rubber stop. Ito kasi weather resistant, pero weather resistant din naman yan. So, maganda rin tong klase na to. Available din siya sa market. Pero normally sa depot lang to. Wala tayong makikita nito sa hardware. Kung meron man yung mga nakasil. Ano lang yung nakapak lang. Yung ganito bihira sa hardware. So ayan, build right. So 100% rubber. Ayan. Ang kanyang price is 200, kita ba? 224 pesos. Ayan. And then, pag hindi rin to available itong dalawang to, ito naman, ginagamit natin, polymer. Available din to sa mga Home Depot, sa hardware. Hindi rin mabenta to. Or walang ganong nagbebenta nito. Hindi ko alam kung merong mabibili sa hardware. So, ginagamit namin tong polymer. Maganda rin siya sa roof. Pwede rin siya sa roof tiles o yung bato yung tiles. Bato yung tiles. Bato yung roof or tiles yung roof. Ayan. Pwede siya. Polymer type. And then ito siya, yung hotdog type. Tinatawag na hotdog type. So ito makikita natin na butas. Ayan, medyo matigas siya. Rubber. Pwede rin to sa roof tiles. Ayan. And then ito pa lang yung mga ordinary. So sa cooking gun na ganito, ito yung ating gamit. So ibabala lang natin na ganyan. So ayan. Then sa mga ganitong, ayan. So kailangan natin bumili ng sausage cooking gun. Ayan. So ito medyo nga lang, medyo ano siya, makalat. So tumigas na yung ating gun. Babala natin siyang ganyan. So, ayan. Kunin natin yung maliit. Yung matigas na. Medyo tumigas na to. Hindi na natin nagagamit. So, ayan guys, matigas na.
Pwede natin dito ilagay. So, ganito lang siya. Ayan. Ayan. Ito yung ating mga gamit na pang-sealant. Ayan guys, mamili lang kayo dyan, available yan. Ito yung ating mga gamit sa ating sealant para ma-secure natin na hindi tatagas yung ating roof once na umulan. Dahil tayo pa rin ang masisisi dahil tayo ang last touch dun sa roof. So kahit hindi sa atin nagmula yung tulo, kahit hindi sa L-foot na nilagyan natin, possible tayo pa rin yung masisi. So kaya kailangan natin i-full secure yung roof na pinag-installan natin ng L-foot. And then share ko na rin yung experience namin dito sa isang site. So mapapansin natin dito sa picture. Ayan, walang sealant yung dugtungan niya. So, ang sinilant lang namin is yung pinagkabitan ng ating L-foot. And then, na-coveran na ng panel. And then, dumating yung malakas na ulan. Nagkaroon ng leak. So, tayo pa rin yung sinisi ni client. Pero, nang binuksan natin, doon natin nakita na doon pala ang leak ay doon nagmula doon sa dugtungan. So pinakamagandang gawin dyan is i-seal din to. Tulad nito, sinil namin yung dugtungan niya. Lalo na kung manipis lang yung allowance ng dugtungan. So para secure, i-seal na natin to ng buo bago natin takpan ng panel. And then yung pagsilant ng L-foot. So tingnan natin yung picture. Normally, ipaikot natin. Normally kasi yung ibang installer sa taas lang nila nilalagay at saka sa baba. So hindi na nilalagyan yung gilid. So ang katwiran is hindi naman yan tutulo pag walang ulan. Ganun ba yan? So para secure tayo, isilant natin yung buong paligid. Ito yung L-foot natin. Kung ito yung ating L-foot, so gaya dyan sa picture, isilant natin to ng buo. Yan, pati yung tech screw. So para secure tayo at sigurado tayong walang tutulo. And then, sa experience namin, normally, kung hindi man tumulo dun sa pinaglagyan nating L-foot at dun sa pinaglagyan ng panel, normally kasi talaga, yung dinaanan natin ng mga tech screw. So, nung nag-angat tayo ng panel, medyo mabigat yung panel, naapakan natin yung bubong, lumalabas yung, or umaangat yung tech screw na dinaanan natin dahil sa bigat ng dala natin. So, normally dapat yon i-secure din natin yung ating mga dinaanan na tech screw or double check natin. Ayan. Okay. Okay, so yun guys. Hopefully, natulungan natin yung ating mga kapwa installer para maiwasan yung leak dahil napakalaking abala nito. Hindi lang sa atin, sa part din ng client. Lalo na kung magkaroon ng leak at merong ma-damage. So napakalaking abala nito sa both side, from installer and then also sa owner. Which is dapat i-prevent na natin bago mangyari itong ganitong errors. So yan, sa part ng aming experience, so, naranasan na rin namin magkaroon ng leak. Pero yun nga,
ang kadalasang cause is yung existing na pagkapatong ng yero, and then also yung dinaanan ng ating mga panel na naapakan lang natin at umangat yung mga tech screw. So hindi na natin napansin. As much as possible talaga, isilant na lang natin ang buo. Ayun. Ayun guys, maraming salamat mga ka-solar. Salamat sa panonood ng aking mga videos. And then abangan nyo pa sa mga susunod yung iba pang mga tips and experience na pwede nyo magamit sa pag-install ng ating solar. Okay guys, thank you very much. Thank you.